So ayan, magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Yan bali, ito na yung ating yan roller, yung ating inverted. Bali tapos na natin gawin lahat yung mga piyesa na dapat natin nilagay dito. Ito na, naka-ready na natin. Bali i-assemble na natin lahat mga idol. Yan. Panurin natin mga idol, paano natin i-assemble yung ating inverted. Unahin muna natin yung roller natin ilagay. Kasi nakalagay na yung ating Dyneema para sa pagre-reload natin. Well, dito mga idol, tayo lang gumawa nito sa roller natin lahat-lahat. Sa nakita natin dito mga idol, tayo lang lahat yung gumawa. Sinubukan lang natin kung kayanin natin gumawa ng inverted. Pero ayan, kinaya naman. Sana maging maayos yung ano ng sterga natin. Kasi mamaya pagkatapos natin mag-assemble, i-test pa rin natin agad to. Punta tayo ng pantalan. Agad tayo doon para test pair natin kung maganda ba yung pana na inverted. Bali, kinakami lang natin mga idol kasi wala tayong tools. Kaya yan. Bali, ayos na yung ano natin. Nakalimutan natin ilagay yung ano. Ito, dapat talagay na to dito. Yan bali, nilagay na natin mga idol. Ito na. Yung roller natin. Yung rubber naman, nilagay na natin. Bali yung rubber natin. Itong piraso. Yan, bali nilagay na natin yung tatlong rubber natin sa isang roller natin. Ito naman sa kabila.
medyo maano, hirap pala mag lagay dito pag tatlong ano na. Yan, ito na yung rubber natin. Parang hindi pa kasya. Yan, finally. Nailagay na natin. Ito na yung lahat na rubber natin. Bali itong itim mga idol na rubber, 14 mm lang to. Tapos ito 16 na to. At ilagay na natin dito sa sana unahin muna natin yung maitim. Tapos itong blue, may blue. Ito naman yung lahat pula yung kulay. Dali ito na mga idol. At ilagay na natin yung ano natin shaft. Unahin mo natin yung ano natin reel. Ito yung reel natin. Homemade lang din. Gawa lang sa water pipe. Yan, sa tubo na makapal. Yan. Wala kasi tayong pambili ng reel, mahal kasi. Kaya gumawa lang tayo ng DIY. Diba? Siyan, bali nilagay na natin mga idol. At ilagay na natin itong dynama natin. Palos na natin dito. Ilagay natin ito yung shafting natin. Paling shafting natin mga idol, 6mm lang ito na stainless. Yeah. Ito lang. Tayo lang din gumawa nito sa shafting natin. Tayo lang din nagbutas. At dito, yung sima natin, tayo lang din gumawa. Sinubukan rin natin kung makaya natin. At nakaya naman natin. Medyo tabingi lang yung pakakaano natin lagay. Pero okay na rin yan kasi yan, nagano pa lang tayo. Nagsimula pa lang tayo gumawa. Bali yung pagbuhol natin dito mga idol, simpleng nut lang ito pero
napaka matibay. Ganito rin yung kaano natin. Ganito para sa gustong matuto mga idol. Ginawa lang natin. Kaya medyo maano yung araw. Lagay lang natin dito. Hindi maano ito. Ganito lang gagawin natin mga idol. Ganito. Ito yung tali natin. Gagawin lang. Parang gagawa tayo ng bilog. Ayan. Kasi yung bilog na ito. Yung ano naman natin dito sa kabila. Ito. Ipasok natin. Pagkapasok natin dito. Iikot natin dito sa dito. Ikot natin. Dito. Ibabalik natin dito sa butas. At gagawin natin. Tapos ganun. Yan. Ganun na mga idol. Ready to fight na yan. Ayan, bali, ay ano natin. Ilagay na natin. Yung ano natin. Excited na rin ako mga idol. Kasi excited na rin ako dito sa panak natin. Kung ano ba kalalabasan. Yan. Pang ready na yung pana natin. Yun lang. Wala pa tayong line release. Kaya gagawa pa tayo. Wala kasing line release yung ano natin. Ayan, ready to fight na to mga idol. Bali, testingan natin to mamayang hapon dun sa pantalan. Try natin kung maganda. Abang-abang na lang tayo mga idol. Yan, inverted na roller. Let's go. So ayan mga idol, yung bali nandito na tayo sa pantalan. At ayan, nagsisid na tayo. Dito na ready na natin yung panana. At eto na, lumulutang. Medyo malutang talaga yung ridlawaan na kahoy. Samahan pa ng rubber natin. Kaya yan, pero pag tumagal naman na ginagamit natin mga idol yung pana, yung lawaan na kahoy na ginawa natin, lumulubog naman. Kaya eto na, kinalabasan mga idol. At i-reload na natin. Dito sa unang pag-reload natin mga idol, medyo kaya natin. Madali lang natin i-reload. Nang binaliktad ko na yung pana at doon ako sa kabila nag-reload. Medyo nahirapan tayo kasi hindi tayo sanay sa ganitong pagre-reload. Pero pag matagal naman tayo na yan ganito, gumamit ng inverted, masasanay din tayo. Medyo madulas pa yung kaya hindi talaga malakas yung pakakaano natin kasi dumudulas. Medyo yan, hindi tayo makahawak ng maayos. Kasi bago pa yung mga rubber natin. Kaya madulas pa. Pero pag dalas na to natin gamitin sa dagat, yan, hindi na yan dudulas. Kaya ganyan nangyayari, nag-struggle tayo sa pag-reload. Masakit din kasi yung handle natin na tumutusok sa tiyan natin, kaya yun pa yung ini-repair. Kaya lagyan natin ng tsinelas para malambot lang lagi. Yan. At na-reload na din natin sa wakas. The moment of truth mga idol, kung maganda ba yung homemade natin na inverted. Susubukan na natin at kakalabitin na natin mga idol.
medyo natanggal lang yung dynama natin na inipit lang natin kasi wala pa tayong line release. Mahal kasi magpagawa ng trigger na may line release. Maabot ng 1 plus. Kaya eto, test muna tayo sa ganito. Pag nakaipon na tayo, kaya bibili na tayo ng bagong trigger para dito sa inverted natin. At eto na, maganda talaga mga idol. Halos zero recoil yung spare gun natin. Kaya napaka okay talaga. Napaka suggested ko sa mga Spiro natin ang ganitong klaseng pana na inverted. Medyo magastos nga lang pero sulit naman mga idol pana pag nagagamit na, lalong lalo na pag naipapana na natin ang malaki. Bali dito mga idol, nakahanap tayo ng isang grupo ng malimno na isda kung tawagin dito sa amin. At dito nagtarget tayo ng isa. Subukan natin kung makapatama tayo. Kaso nang kalabitin natin yung trigger, dapris lang yung ano natin sa isda. Pero napakaayos, napakadami ng isda, di lang tayo nakapatama. Pero ayos naman. Dami. Dito ko nagtawa. At dito mga idol, sinubukan natin mag-ambush kasi may nakita tayong mga grupo ng isda banda unahan. Kaya try natin mag-ambush dito. Makadali tayo kahit kahit maliit, basta matipuan natin na tirahin. Sana makahuli tayo. At dito may nakita ako isang klaseng isda, tawag namin dito ipusin. Salamat at tinamaan natin. Grabe yung saya na dama natin mga idol nang matamaan natin itong isda. Ngayon lang din tayo mga idol naghuli ng ganitong klaseng isda kasi ito yung natipuhan natin at ito rin yung lumapit sa atin kaya tinira na natin ito. Hindi naman siguro ito bawal mga idol. Ayos na to. Isang tawag namin dito mga idol. Dito tayo zero sa spare natin. At dito mga idol, muli tayong nag-drop dito sa gilid ng may malaking bato. At muli tayong mag-ambush at susubukan ulit natin maghintay at baka sakali na may lumapit sa atin na malaking isda. Kaso nang makadapa na tayo mga idol, yung malilit na isda yung lumapit sa atin at hindi rin tayo makaporma kasi yung camera natin, hinahawakan lang natin sa kaliwang kamay natin. Di tayo makahawak sa bato, lumulutang rin yung katawan natin. Kaya hindi tayo makapag-target ng maayos. Pero sulit yung pagdapa natin dito na hawak natin yung spear gun natin. Yan, may suraan sana tayo dito napapanahin kaso hindi natin nakakalabit yung trigger kaya nag-resurface na lang tayo. At eto namang itsura ng inverted roller na spear gun natin pag nakareload na lahat. Ayan, grabe, napakaganda tingnan. Medyo parang kinikilig tayo dito pag hinahawakan na natin yung ating pana. At dito, dinikit natin yung ating sa may handle ng spear gun natin at kinalabit natin. Grabe mga idol, pag kinaklabit natin yung ating pana, parang kinikilig tayo. Yan, bali ito muna yung ating video ngayon mga idol at abang-abang lang tayo sa sunod na adventure natin kasi ang gagamitin natin na pana sa bawat adventure natin.